Hi guys! Welcome back to Jill in Can. So, today is 7:30 p.m. Gabi na, no? Pero maliwanag pa. Yan. So, welcome po natin pala ang ating mga new subscribers to my channel. At thank you for watching my first two vlogs here in Jill in Can. So, tayo po ay nandito sa Edmonton, Alberta, Canada. Yan. So, papakita ko, nandito ulit ako sa yung Holy Family School. Tapos, may mga birds. Nandito lang sila sa grass. I'll show it to you guys. Nandito lang sila sa grass. Weather. It's 24 degrees. So, t-shirt ka lang, short, or anything na hindi kailangan ng layers for today. So, ngayon pala ay Sunday. So, medyo madaming kids sa playground ngayon. Huwag tayo doon kasi maraming nagpi-play. Nag-enjoy sila dito tayo sa field. Kaya lang, may mga lamok ba ito? Oh no! Insect at naka-short lang tayo ngayon for today's video. Kaya sana hindi ako papaking dito. Yan. So may field. Ang daming basketball court doon. Kasi schools to eh. So ito yung field. Yan. Dito tayo. Let's sit here and talk. Hi! Okay, so tuloy na natin ang kwentuhan. Ayan, so paano ba ako nakarating dito sa Canada? Unang-una guys, kailangan desidido kayo na pupunta kayo dito. Kung meron kayong partner or spouse, both of you should be talagang desidido kayo na pupunta dito sa Canada. Kasi kung isa lang or medyo half pa yung puso nyo na pupunta dito, kailangan desidido kayo dahil ito ay isang journey or isang adventure, isang challenge na panibago na harapin natin, no? Parang major leap siya na gagawin natin. That's why kailangan decided talaga tayo na pupunta tayo. At isa pang kailangan yung pag-isipan ay kung sino yung gustong mag-aral. If we are going to use the student pathway. So, sino ba yung dapat mag-aral sa inyong dalawa? Siya ba? Kasi mas kailangan niya para for her or his advancement, or si partner dahil mas maganda yung educational background niya. So, kailangan pinag-uusapan din yon ng mag-partner. At kung single ka, syempre ikaw talaga yung student. Wala kang choice na ikaw talaga yung mag-aaral. Okay, the challenge lang pag single ka dito, syempre wala kang partner na pwedeng mag-work to help you pagka pambili ng mga extra yung sa funds, no? Pag kailangan natin ng mga pang ibang bills, yan, mga ganun. Decided kayong pumunta dito sa Canada, kailangan nyo rin pag-isipan paano nyo gagawin na makapunta dito. DIY ba kayo o through the agency or ask for legal help, mga ganyan. But be sure kung ang option nyo na pinili ay mag-agency dahil wala kayong time, masyado kayong busy, at meron naman kayong extra funds to pay for that, then go ahead, pwede kayong mag-agency, but be sure na legit ito at talagang matutulungan kayo na makarating dito sa Canada. Kung magdi-DIY naman kayo, well, talagang kailangan nyo ng maraming research at pagbabasa, maraming oras kayong dapat gugulin para magawa ang mga kailangan in preparation para makarating dito sa Canada through the student pathway. Ayan, so habang nagdi-decide kayo na DIY ba or agency, so kailangan nakahanda rin yung mga funds na yung mga sources ng funds niyo, kasi kailangan natin ng mga proof of funds na tinatawag dito sa
Canada. So after na nakapag-decide na kayo ng mga kung sinong mag-aaral, kung magdi-decide na talaga kayo na pupunta dito sa Canada at magdi-DIY ba kayo o mag-agency, kung yan na-decide nyo na yan, then pwede na kayo mag-move on sa next step. Ito ay pipili naman kayo kung saang province nyo gustong tumira. So, maraming provinces dito, no? Dito, they call it provinces or territories. So, maraming mga territories dito. Nung time namin, nagdepend lang kami, marami kaming pinanood ng mga YouTube na videos kung paano, eto kaya, kung dito tayo dito sa province na to, ano kaya yung ma-expect natin? Ano yung klase ng environment? Ano yung cost of living dito? Bagay ba to sa family natin? Okay ba yung mga tax? Mga ganyan. Masyado bang malaki yung tax dito? O paano ba yung weather dito? In terms of weather naman, sabi namin, parang hindi na kailangan pag-usapan yung weather kasi parang all over Canada except for BC or the British Columbia ay mayroon talagang almost perfect na weather, no, dahil meron silang talagang summer. Pero in any case, ang weather dito ay parang pare-pares lang naman sila, although merong nagsasabi na mas malamig dito talaga sa Alberta compared sa Ontario, and merong mas malamig pa daw sa Manitoba. So ganon, yung mga weather conditions i-choose din natin, consider nyo na rin yan. At isa pa, kung sa pagpili ng province, yun nga, yung cost of living. Okay ba na tumira tayo dito? Yan. Magkano kaya yung mga rent ng mga bahay dito, yung mga apartment, ganyan. So, i-consider natin yan. Meron ba kayong mga job opportunities sa ganitong province? Kung halimbawang IT yung background ninyo, saan kaya pwedeng mas mataas yung IT para ma-employed ka? Or kung ang background mo naman ay nasa tourism or education, ganyan. So, consider din natin yon na kung saan tayo magiging mas magagamit natin yung mga skills or yung mga profession na pwede nating madala dito sa Canada. Yan, so bukod doon, alamin din natin yung mga pros and cons, no, yan. So, may cons din ang bawat province, yan, but i-weigh nyo na lang po yun kung alin doon. Yan, so next na mag-decide tayo, after ma-decide natin yung province na pupuntahan natin, nakapili na tayo, next is, so dito na tayo sa province na to, pipili ka naman ng school mo or the program that suits you. So ano ba yung background mo, ano yung educational background mo, ano yung work experience mo, so i-relate natin doon para pag nag-aral tayo, hindi ka na mahirapan. Kumbaga, it's either ano yung purpose mo for studying that? Gusto mo ba na kaya ka nag-aaral niyan for career change? Okay? Or for upgrading? Or for ma-refresh ka dahil matagal kang hindi nakapag-aral, no? In the longest time na iba yung work mo, di mo na-apply yung na course na natapos mo sa Philippines, yung gano'n. So, depende sa reason nyo bakit gusto nyong mag-aral ng course na napili nyo. So, pag nakapili na kayo ng course, hanapin nyo naman, saang school merong nag-o-offer ng program na ito. Yan. So, dyan napapasok yung pipili kayo. In my case, dun sa Facebook group na sinasabi ko sa inyo from my first vlog, nakahanap ako doon ng educational assistant and walang bayad yon. Collegian Hub by Miss Leia. Okay, so ito yung link niya if you are interested na mag-inquire sa kanya. She will help you from the documentation, no, ng mga kailangan yung i-submit sa school. Tutulungan ka rin niya kung ano yung mga available schools na pwede sa'yo, na suited sa'yo, ganyan. Hanggang sa ma-admit ka na or magkaroon ka na ng letter of acceptance ay nandiyan pa rin siya at that's free of charge. Yan. So, shout out kay Miss Leia. Thank you so much for helping me choose Norquest College. At ako po ay nag-take ng disability studies. So, in my next few vlogs, i-discuss natin bakit yun ang pinili kong course at bakit Norquest ang pinili ko. Yan. So,
Yan, so maraming salamat Miss Leia for helping me, assisting me, no, binigyan mo ako ng magandang insights kasi nung nag-i-inquire ako sa kanya, iba pa yung pinili ko na province actually. Kaya lang sabi niya, itong school na to na napili ko sa ibang province ay nagre-require ng 1-year tuition. And the good thing about sa napili niya or sinuggest niyang school sa akin, ay ako pala yung pumili ng school. Yung pinili kong school na nandito sa Edmonton ay ang kailangan lang ay tuition deposit. So hindi ko muna kailangan bayaran yung 1 year or 2 years na tuition. Tuition deposit lang kailangan kong bayaran at pwede ko nang magamit yon para makakuha ng letter of acceptance from the school. At pwede ko ring i-apply yon. Once may letter of acceptance ka na, makaka-apply ka na sa for student visa. Yan. So, thank you so much, Miss Leia. Yan. So, ano naman yung mga sinabit kong mga documents na hiningi sa akin for the requirements dun sa school? So, nandito, kailangan nating mag-submit ng ating transcript of record ng college and even high school. At kailangan din natin ng Certificate of Medium of Instruction. Ano ba ang Certificate of Medium of Instruction or MOI? Ito yung instead na magkaroon tayo ng IELTS, hihingi lang tayo sa school ng certificate na during our study, ginagamit natin yung English as medium of instruction inside the classroom. So, ito yung kagandahan na ang Philippines, in some of the schools here in Canada, hindi na nila nire-require ang IELTS. So, waive na po sa paggaling tayo from Philippines, dito tayo nag-aral, as long as we present our certificate of MOI. Hindi na kailangan ng IELTS. But, you have to check also yung school nyo if they require IELTS. Meron pa ring schools na nagre-require ng IELTS. Yan. At also, check sa school nyo if they are under the designated learning institute. So, it's better to choose yung school na under DLI. Yan. So, para wala tayong problema kung kailangan natin ng mga PGWP, yung after nating study, ay we are allowed to stay and work for a certain period of time here in Canada. Yan. So, kailangan better check if your school is under DLI. Bago pala tayo mag-submit ng mga requirements, mag-fill up din tayo ng form ng third-party consent na kung meron tayong educational assistant na that they will be handling our papers to the school. So, may mga partner schools kasi sila. So, ngayon, ang registration for the school is, tulad sa school ko, ay 155 Canadian dollars. So, yun yung pinakaunang-unang binayaran ko dito sa Canada. Tapos nun, isasubmit na yung mga documents ko and then I will wait kailan yung result. Now, for our school, it is 6 to 8 weeks. Medyo matagal siya. That's why you need to apply as early as possible. Hindi pwedeng 6 months before, medyo kulang na yung time natin. At least a year because yung mga courses or yung mga programs, nagko-close din yan. Pag napupuno yung mga slots, mawawalan tayo, kinu-close na. At ang mangyayari, nasa waitlist na tayo. So, para hindi tayo maging waitlist, 1 year before, minsan, pag nag-open na sila, be sure na mag-ano na kayo, mag-register na rin kayo sa kanila para hindi kayo maubusan ng slot. So, once you have received the letter of acceptance, so yun yung pinakaunang-unang saya sa puso natin na meron na tayong LOA na tinatawag or letter of acceptance. So, yung letter of acceptance, once matanggap natin, kailangan naman tayong magbigay or mag-pay ng ating tuition deposit. So, for my school, it is 1,000 Canadian dollars ang aking tuition deposit. Once you have you have paid, no? So, actually, you are reserved na talaga ng slot dun sa program mo.
Okay, so okay ka na, secured ka na. Na-receive na natin yung letter of acceptance, ay pwede na tayo mag-submit sa IRCC ng ating other requirements for the student visa. So ito na yung yung pinaka-crucial. Yung mga kailangan natin dito ay statement of purpose, letter of intent, kung meron tayong partner or husband or spouse, and letter of intent if we have children. Okay, so sila din, dapat meron silang letter of intent, at yung ating letter of acceptance, yung ating valid passport, yung ating passport size picture. Yan, kailangan yan na dapat yung picture natin ay pang Canada. No? So, pupunta tayo sa mga photo studio na nagpipicture ng exact size for Canada. Kasama din dito yung filled up form na makikita natin sa mismong IRCC. So, pag gumawa tayo ng account sa IRCC, doon natin ilalagay yung mga requirements at nakalagay din doon yung mga forms na kailangan nating sagutan. So, medyo mahaba-haba itong time na gugugulin dito. Kaya, if we have time, pwede nga itong i-DIY. But, kung wala, so kung may agency kayo, they will be the one to help you with accomplishing itong mga bagay na to kasi medyo mahaba itong bagay na ito. Tungkol naman sa medical exam, in our case, before kami nag-submit ng letter of acceptance, ay nagpa-medical muna kami. So, ang tawag dito ay upfront medical. So, kahit wala pang request for medical, nagpa-medical na rin kami para once we submit our documents and our application, no, sasabay na yun doon dahil dediretso na rin together with our requirements. So, pag-check nila ay kumpleto na yung requirements dahil nandoon na yung aming medical exam. Yan. So, ang advantage din pag nag-upfront tayo ay malalaman natin kung meron ba tayong kailangang gamutin sa sarili natin, ganon. But so far, wag naman po tayong kabahan. Ang medical natin for adults, nasa kami sa Makati kami nagpa-medical. For adults, it is 10,000 per person, no? At pagkatapos nun, yung mga kids may 5,000, may 3,000 for the younger ones. So, i-check nyo na lang yung link na ito for your medical reference ng mga bagay tungkol dito. At i-discuss din natin to in the future tungkol sa ating upfront medical experience. Kung ready na talaga tayo, meron tayong application fee. Iba-iba po yung range. Merong student permit, merong open work permit, at meron tayong biometrics fee. So, yung biometrics merong for individual or as family. So, after natin masubmit yung ating application form, magre-reply sa atin after a few days yung IRCC for a schedule ng ating biometrics. So, magkakaroon sila ng biometrics request para sa atin. At after that ng biometrics request, ay aantayin natin yung medical pass naman, if we pass the medical. So, yun yung mga bawat araw, bawat day, inaabangan natin kung ano ba yung mangyayari. So, exciting na nakakatakot kung ano kaya yung next step na lalabas. At pag nakita naman natin yung RE o tinatawag na review eligibility na nag-start na, so yan ibig sabihin ini-start na nila yung review eligibility. Malapit na, abang-abang lang tayo. So ang processing standard time is 30 days, but merong mga super lucky na ilang days lang, like less than 2 weeks, less than 1 week, or meron namang iba na it takes longer. So no one really knows kung ilang days talaga yung processing nito. Maybe it's because depende sa visa officer na nag-check ng documents natin kung gaano sila kabilis mag-handle ng ating mga papers. Ang aantay na lang natin ay yung ating visa approval. Yan. So, ngayon naman, in case na hindi naman tayo ma-visa approved, huwag tayong masyadong malungkot kasi hindi naman tayo nililimitahan kung kailan tayo ulit na gustong mag-apply. No? So,
kahit nakapang second, third, na reapply na tayo, or fifth, kahit magkasunod lang, pwedeng mag-reapply. But be sure na upon your reapplication ay na-address nyo yung mga grounds na imi-mention nila. So, hindi naman tayo left hanging kung ano yung mga grounds ng mga refusal, no, kung bakit. So, meron silang purpose, reason, kung ano yung meron silang reason bakit ka na-refuse. And then, you can work on it, answer it on your next reapplication para pag na-address mo yon, then who knows, okay, matatanggap din tayo, ma-approve din ang ating application. Yan, so yan po ang aking pinagdaanan sa paano ako nakarating dito sa Canada. It's not easy. I am busy din po ako bilang mommy sa bahay, pero I make sure na meron akong time para gawin ito kasi DIY lang kami, because pag nag-agency tayo, it requires extra funds. Yan, so aside from the mga proof of funds natin na kailangan, so mag-a-added cost pa siya sa atin. But I hope na itong video na to ay nakatulong sa inyo para makapag-isip kayo kung magdi-DIY ba kayo or mag-agency. Okay, so I know na marami tayong mga dreams sa life. That's why, let's work on it, guys. Kaya natin yan. If your dream doesn't scare you, it's not big enough. Yan, so naniniwala ako na kung yung mga dreams natin ay ganito lang, no, so hindi siya nakaka-scare, it's not big enough. But if our dreams is something that we really have to work, then it's good. Yan. So, but of course, guys, alam natin ng capacity natin. Do not, huwag nating sobrahan. Kung hanggang saan naman yung kaya natin, gawin lang natin kung ano yung kaya natin. And also, the Lord will help us kung para ma-achieve natin yung mga dreams natin dyan. Yan. So guys, sa mga papunta dito, sa mga nag-a-apply, mga on the process of application, congratulations for doing that. Kasi alam ko every step is a small win that we celebrate. So ganyan kami sa family namin, no, yung husband ko. Yeah, so konting natapos naming step, let's celebrate. Yeah, so celebrate natin yung mga maliliit na bagay, kumain tayo sa Jollibee, yung mga ganon. Mga simple things, simple pleasures na magpapagaan sa ating life, papasaya sa ating heart. Yan, so alagaan natin ang heart natin. Ayan, so guys, thank you very much for watching my video, and I hope nakatulong ako sa inyo. Ayan, sunset na. Nice, palubog na ang araw. Look, ganda. Ayan, sunset na. Ayan. So, I'll see you on my next vlog. And kung meron kayong questions or comments, just leave a comment below there. And you can also follow me on my Facebook page, Jill in Can. See you on my next vlog. Bye!